Familiar na kayo sa verse na to at madalas na itong marinig sa John 10:10. Dumarating ang magnanakaw para magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Pamilyar na kayo sa verse na yun. At kahit na sinong Kristiyano, alam yung verse na yan. Sabi ng Panginoong Hesus, ako'y naparito upang ang aking mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Sa English, I come to give you abundant life. Diba? Ito yung verse na madalas ma-misinterpret. Kasi ang ibig sabihin ng iba, pag lumapit ka sa Panginoon, bibigyan ka niya ng buhay, payayamanin ka niya. Bibigyan ka ng bagong kotse, bibigyan ka ng masaganang buhay, bibigyan ka ng maraming kayamanan. Diba? Na hindi yun actually ang ibig sabihin nito. Pero ang kahulugan ng verse na to ay hindi tungkol sa material na bagay. Pag sinabing sa panahon natin ngayon, ang ibig sabihin ng buhay na sagana, ang unang-unang pumapasok ngayong 2024. Kadalasan pagka sinabi yung buhay na sagana, nasa isip ko agad mayaman, milyonaryo, may magandang kotse, magandang bahay. Diba? Yun yung kasaganaan sa isip ng napakaraming tao. Kasaganaan sa material na bagay. Pero actually, nung panahon ni Jesus, ang ibig sabihin niya nito ay ito. Binibigyan ko ang aking mga tupa na magkaroon sila ng buhay. Pag sinabing buhay, at si Jesus ang nagtuturo, ang ibig sabihin nun, buhay, kabuang buhay, spiritual at physical, emotional kasama ron. Diba? Ibig sabihin, hindi lang buhay material, kundi unang-una sa lahat, buhay na sagana sa bagay na pang-spiritual. Ano yung pang-spiritual na bagay? Yan yung bagay na di nakikita. Pagpamiliin kayo, kapayapaan o kayamanan, anong pipiliin nyo? Pipiliin nyo siyempre kapayapaan. Diba? Pag pinapili kayo, kasiyahan, kagalakan o yaman, masayang buhay o mayamang buhay, pipiliin nyo siyempre masayang buhay. Diba? Kasi yung bagay na kapayapaan, kagalakan, joy, pag-asa, hindi nabibili yan eh. Hindi material na bagay yan eh. Yan ay bagay na pang-spiritual. Na kaya lang, ang Diyos lang ang kayang magbigay, hindi tao. Diba? Hindi kagaya ng binibigay ng sanlibutan. Ano ang kayang ibigay ng sanlibutan? Katanyagan, kasikatan, diba? Kapangyarihan, gagawin kang hari, presidente, diba? Kapangyarihan. Yan, kahit na mata mo yan, pwedeng wala kang kapayapaan. Diba? Sikat ka, pinakasikat kang artista, pero wala kang kapayapaan. Wala kang kasiyahan sa buhay. Diba? Ang tao, sinubukan na lahat yan eh. Lahat ng tao, sinubukan niyang mabuhay para sa sarili niya. Ano nga sinubukan niya? Magtatrabaho ng husto para yumaman. Pag yumaman na, pati parang kulang. Diba? Parang kulang. Magpapakasikat para sumikat. Pagdating niya doon sa tugatog na tagumpay, malungkot pa rin. Malungkot pa lang mag-isa.
sa taas. Parang may kulang. Kapangyarihan. Pag binigyan mo ng kapangyarihan ng tao, naghahangad pa ng mas malaking kapangyarihan. Kasi parang kulang. Lahat ng tao sinubukan na ang makasamlibutang paraan ng pamumuhay. Buhay pansanlibutan. Diba? Pero, pansin ng tao, kulang. Hindi sa kanila nagbigay ng kapayapaan, pag-ibig, pag-asa. Diba? Pwedeng ikaw ang pinakamayaman pero wala kang nadamang pag-ibig. Kasi, hindi kayang ibigay ng sanlibutan yun eh. Diba? Kaya ang tao, sinubukan ng lahat. Sinubukan na ang yaman, sinubukan na ang katanyagan, sinubukan na ang kapangyarihan, pero hindi sa kanya nagbigay ng tunay na kasaganaan, ganap na buhay. Bakit hindi niya subukan si Jesus? Diba? Kasi yun yung alok ng Panginoong Jesus eh. Sinubukan mo ng lahat. Subukan mo naman ang Diyos. Diba? Dahil ang Diyos ang inaalok, bibigyan kita na buhay. Buhay na mayroong relasyon sa Diyos. Bibigyan kita ng buhay na sagana sa espiritual na bagay. Meron kang pag-ibig. Meron kang kapayapaan. Meron kang kagalakan. Meron kang pag-asa. Meron kang kahinahunan. Yun ang tunay na saganang buhay. Kasi pwedeng mahirap ka, pero nasa iyo ang Diyos, sagana buhay mo. Dahil yung pang-araw-araw mong pangangailangang pang-material, sapat ang binibigay ng Diyos. Hindi magkukulang ang Diyos. Diba? Sapat. Sapat. Diba? Ang ibig sabihin ng sagana, sagana ka sa bagay na pang-spiritual. Wala ka ng kulang. Kung ang aking Panginoon, ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Diba? Kasi sagana ka na. May kapayapaan ka. Kaya maraming mga disipulo noong unang panahon, mahirap sila, pinipersecute sila. Diba? Pero, sagana buhay nila sa spiritual. Masaya sila, may pag-ibig sila sa kapwa. Diba? Meron silang pag-asa sa Diyos. May kagalakan sila dahil nadadama nila ang presensya ng Diyos. Yun ang tunay na ibinibigay ng Panginoong Jesus. Buhay na totoong buhay. Hindi material na buhay. Kundi sagana ka sa buong aspeto ng buhay mo. Pang-pisikal, pang-emosyonal, pang-spiritual. Meron kang buhay. Kaya may mga mayayaman, di ba? Sabi niya, lahat na nasa akin pero para bang wala akong buhay. Dahil parang kulang. Di ba? Maraming sikat na tao, pakiramdam nila, gusto na nilang mamatay. Bakit? Wala silang buhay eh. Kaya nga, ang alok ng Panginoon, bakit hindi mo subukan ang Panginoon? Diba? Sinubukan na ng tao lahat eh. Diba? Subukan mo naman ang Panginoon. Pasakop ka sa Panginoon. Diba? Mamuhay ka sa bagay na nais niya. At ibibigay sa iyo ng Diyos ang saganang buhay. Hindi material na buhay.
Actually, kahit nga sa material, ibibigay pa rin ng Diyos. Sapat pa rin. Diba? Hindi pagkukulangin ang anak ng Diyos. Diba? Hindi niya pagkukulangin ang tunay na anak ng Diyos. Diba? Laging sapat. Hindi nga lang mayamang-mayaman, pero sapat. Diba? Hindi man 1 milyon na nasa bulsa mo, pero araw-araw kumakain ka. Sapat yung binibigay ang Diyos. Araw-araw nakakatulog ka ng mahimbing. Sapat yun kaysa malambot ang kama mo. Sapat yun na araw-araw may pag-asa ka sa buhay. Masaya kang bumabangon sa umaga. Dahil bakit? Masaya ang buhay. Pag tinanggap mo ang alok ng Panginoong buhay. Yun lang po.